So yan mga utoy, welcome sa isa na namang Hunter x Hunter content. At nito nga pong November 21, 2023 ay naglabas nga po ng isang opisyal na liham ang author ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi sa programang Iwakura and Yoshizumi's Show. Ito nga po ay patungkol sa pagtatapos o ending ng ating mahal na series na Hunter x Hunter. Noong una ay naghihinala ako kung totoo ba yan o hindi kasi ay walang maipakitang source. Dito sa social media talagang hindi may iwasan na makuryente ka sa mga balibalita. Kaya naman ang inyong lingkod ay talagang nag-abang at seryosong naghahanap ng mga totoong impormasyon. Hunter tayo So kung gusto nyong makita yung interview, maglalagay ako ng link sa comment section. At dito naman sa video na to ay ipaliliwanag ko sa inyo ng maayos kung ano yung mga sinasabi dyan. May maling detalye kasi na unang lumabas doon sa leak. Kaya sana for the sake of accuracy dito kayo sa video natin. Anyway, kung gusto nyo ng mga Hunter x Hunter content at iba pang anime, mangyari lang na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para mauna ka sa ating mga bagong videos. So yan, wag na tayo magpaligoy-ligoy, start na tayo. Game. Si Togashi Sensei ay nag-prepare ng 4 na ending scenario. Tinawag niya itong ending A, B, C, at D. Pagdating sa mga pangyayari ng ending A, binigyan niya ito ng grado na 80% satisfactory. Kumbaga, kontento siya sa 80% ng mga detalye nito. May pag-aalinlangan naman siya na 20%. Sa mga detalye naman daw ng ending B, 50-50. Hindi siya masaya doon sa kalahati, okay naman siya doon sa natirang kalahati. Sa ending C naman, masaya lang siya sa 10% ng mga detalye nito, pero sa 90% ay hindi siya okay. So bakit ganun ang reasoning ni Togashi Sensei? Bakit kailangan merong parte na hindi siya masaya? Kasi gusto niya daw mapili yung pinakamaayos na version. At sa totoo lang, ayaw niyang mamili dyan. Ang gusto niya ay makapili siya ng ending na pinaka nag-enjoy siya. Yun daw ang kanyang ideal bilang creator na siya namang kanyang pinaka-goal. Yan, sana all focus lang sa goal. Ngayon naman daw, kung hindi nyo naiintindihan ang kanyang paliwanag sa ganyang katwiran, meron pa siyang i-prepare na ending D. So brief background lang, ang ending D ay reject o ito yung ending na pinakaayaw niyang mangyari. Kumbaga, kaya niya sinishare tong ending na to kasi yan yung pinakapangit sa tingin niya. Hindi siya nasisiyahan sa ending D kaya reject to. Pero sabi niya bilang habilin, kung sakasakali man na siya ay masawi, hindi natin alam ang buhay lalo at may sakit siya, ikinalulungkot niya man, humihingi na siya ng tawad sa lahat. Magkasya na lang daw tayo sa ending na ibabahagi niya. At eto ngayon yung pinakapaksa ng ating video, ang ending letter D. Pakinggan yung mabuti yung kwento natin ha. So magbabalik tayo sa Whale Island. Ito po yung hometown ni Gon. Sa malayong hinaharap ay magkakaroon si Gon ng apo na babae. Ang pangalan ng batang ito ay si Jin. Pasensya na kayo dito sa picture na pinapakita ko ha. Alam nating pareho na si Gon yan, pero imaginein nyo na lang na si Gon ay may female version. Anyway, gaya nung unang episode, si Jin ay nahuli din ang malaking isda na tinatawag na Lake Lord. Sa Tagalog, Panginoon ng Lawa. Kung dati sinabi ni Gon na kung mahuli niya yan, kukuha siya ng hunter exam, ito namang si Jin ay kabaliktaran. Hinuli niya ang Panginoon ng Lawa bilang protesta dahil ayaw niyang umalis ng isla. Ayaw niya nang marinig sa kanyang ina na siya ay dapat daw maging isang hunter. Dahil sa wala namang magagawa ang nanay niya kung ayaw, nagtalikuran na lang silang dalawa habang bitbit ni Jin ang isda sa kanyang balikat. Wow, parang ang bigat nun ah. Dahil sa pangyayaring yan, nagsisintir ang nanay ni Jin sa kanyang asawa. Naliliitan siya sa pangarap ng kanyang anak. Ang gusto niya kasi ay wag nang umalis ng isla at manahin na lang ang kanilang lugar. Sumang-ayon naman yung tatay pero natatawa na lang daw siya sa mga nangyayari. Dagdag pa ng nanay ni Jin, bakit daw ba nagkaganyan ng kanyang asawa at anak? Tanong niya pa, mas matimbang daw ba ang minana nilang dugo o genes kay Tandang Mito at sa lola nilang si Noko? Kilala nyo naman si Chamito, di ba? Yan yung nanay-nanaya ni Gon. Si Noko naman, ito yung batang nasa gitna. Yan ha, binilugan ko na. So yung tatay ni Jin, aware naman siya na hindi magkadugo ang dalawa na yan. Ayaw niya na lang ng debate kaya nanahimik siya. Pero for context, si Mito ay pinsan ni Jing.
Habang si Noko, ipagpalagay muna natin na yan ang napangasawa ni Gon. Kaya ang conclusion natin, si Jin at ang kanyang tatay ay mga dugong hunter na hindi naman ito matanggap ng kanilang may bahay. Anya, ang kanilang lolo na si Gon ay isang sikat na hunter. Naniniwala pa rin siya na darating ang araw na ang kanilang anak ay aalis ng isla para kumuha ng hunter exam. So yan, mula sa bahay nila Jin, palit eksena tayo. Punta naman tayo sa isang shop kung saan doon kinakatay ang mga huling isda. Makikita natin na si Jin mismo ang humihiwa at nagtitilad ng hinuli niyang Panginoon ng lawa. Habang maigi niya itong tinatadtad, meron daw hindi naiintindihan ang kanyang ina. Sa tuwing magkwikwento kasi ang lolo niyang si Gon ng kanyang mga masasayang pakikipagsapalaran bilang hunter, naoobserbahan niya na ang lola niyang si Noko ay unti-unting umaalis sa mga usapan. Sa pakiwari niya kasi ay lubhang nalulungkot ito. Ang pagiging hunter kasi ay isang propesyon kung saan mapipilitan kang hindi makauwi ng ilang buwan hanggang maraming taon. Nababanaag ni Jin ang labis-labis na kalungkutan na ipinapakita ng kanyang lola na si Noko. Pagod na siyang makita ang ganong eksena kung saan palagi siyang pinaghihintay. Parang mga OFW lang, no? Nakakamiss yung mga tao na yan eh. Shoutout sa inyo ha, yung mga OFW na nakikinig sa ating channel. Mabuhay kayo mga OFW ka-hunter. Anyway, habang kinakatay ni Jin ang malaking isda, mayroong maliit na batang mataba na pumasok sa kanilang shop tangan-tangan ang isang halaman. Sabi ng bata, "Nahuli ko ang Panginoon ng lawa. Tara at pagsaluhan natin ito bilang parangal sa buong isla." Nag-reply naman si Jin. Ang sabi niya, nais niyang makasama palagi ang mga taong gusto niya. Magkasamang palagi. Yan parang pinaninindigan ni Jin na ayaw niyang umalis ng isla, na sinang-ayunan naman ng matabang bata. Sunod na eksena ay niluto na nila at kinain ang huli nilang isda. Sumunod na eksena, transition. Imagine niyo na lang na may mga ibon na papaalis ng isla. Another transition, may mga pinapakitang tao na iisa ang hubog at hilatsa ng muka. Iba-iba sila ng background pati lugar na kinaroroonan. Lahat sila ay kinakikitaan ng ngiti ng pakikipagsapalaran. Maaring sila ay anak na lalaki o anak na babae o apo ng ating main character na si Gon. Tapos transition ulit, mga ibon at mayroong isang tao na nakatingin sa malayo. The end. So yan yung ending D. Conclusion na tayo ha. So ano sa palagay nyo, maganda ba yung ending na yan? Kung ako tatanungin nyo, perfect na ending yan. Masayang katapusan. Naging tanyag na hunter si Gon. Maaring hindi nga siya naging mabuting asawa overall kasi palagi siyang wala. Pero yun naman ang point, di ba? Isang masayang pakikipagsapalaran. Wala rin namang sinabi na namatay si Gon. Posibleng si Gon ay naging hunter hanggang mamatay, Rostar. Kung iisipin mo, ito ay katapusan ng mga tipikal na kwento. Pero ito reject yan kay Togashi Sensei. Ako nga gandang-ganda na ako paano pa kaya yung gusto niyang mangyari? Di mas okay yun, di ba? So ano yung nakuha nating take dito? Sa kasalukuyang storya, si Gon ay parang walang silbi. Hindi siya makagamit ng nen, di ba? Kung mananatili siyang ganon, paano siya magiging isang dakilang hunter? So obviously gagaling siya at magkakaroon siya ng grand entrance sa Dark Continent Arc. Ang isa pang na-emphasize dito ay ang lahi ni Gon. Mga dugong hunter, di ba? Parang may kantsaw kanina, nililibak yung dugo ni Mito at saka ni Noko. Saka ine-emphasize din na karamihan ng anak at apo ni Gon, mapababae at mapalalaki ay mga hunter. Kung iisipin nyo, may pagka-unique si Jing at saka si Gon, di ba? Parehas sila na magaling magpaamo ng hayop. Malakas din ang kanilang mga pandinig at nakakabasa sila ng mga panahon. Mataas ang kanilang sense na makadama ng papalapit na bagyo. Hindi mo rin sila kayang lituhin sa mga hayop o kaya mga tao kahit sila pa ay kambal. Masyadong matalas ang kanilang pang-amoy. Isa pa ay marunong din sila magbasa ng mga sitwasyon. Ang galing talaga ng mga freaks, di ba? Pero yan ay pasakalye lang ng susunod nating video. Kung nanood kayo ng content natin nakaraan, originally, ang topic natin ay si Don Freaks at ang 5 threats. So kung ang video na to ang magiging basihan, may kinalaman ba si Don Freaks, Jin Freaks at Gon Freaks? Kung may common sense ka, malamang alam mo na ang sagot. So yan sana abangan nyo yung content na yan. Anyway, sa mga gustong mag-comment, comment lang po kayo sa baba. I-like natin tong video na to. At kung meron kayong mga katanungan, baka ma-feature natin yan, ilagay nyo na.
Well anyway, hanggang dito na lang para sa video na to. Muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Magbasa ng Hunter x Hunter. Hanggang sa muli. Paalam. Day.